Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan dumating si Lu Yanzi upang iligtas ang bata, at matapos nito ay lumapit naman si Lu Yanzi kay Zuhan upang ihabilan dito ang bata, habang si Lu Yanzi naman ay ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa dambuhalang pugita na isang fierce beast na nanggugulo sa paaralan. At habang nakikipaglaban ito sa isang halimaw na may lakas ng early foundation stage, ay umalis naman ang ating bida kasama ang bata papalayo sa kaguluhan. Lumipat ang eksena sa Jingshi Canyon kung saan maraming cultivator ang kasalukuyang nagtitipon-tipon, at maging ang ating bida na si Zuhan ay nakarating na din sa nasabing lugar. At may pagtataka nitong iniisip kung bakit madaming tao ang nandito ngayon, samantalang sa kanyang nakaraang buhay ay tanging 2 hidden family lamang ang nakakaalam nito. Isang lalaki naman ang pumukaw ng atensyon ng ating bida dahilan upang pakinggan nito ang sinasabi ng lalaki patungkol sa isang balita na nagsasabing may holy treasure ang lalabas sa Jingshi Canyon. Habang naglalakad-lakad ang ating bida ay same time nitong pinakikinggan ang mga usapan ng ilang cultivator sa paligid patungkol sa kayamanan ng Jingshi Canyon. Maya-maya pa sa di inaasahang pagkakataon ay napansin ni Liang Kankan ang ating bida na kasalukuyan din palang nandito. At tinawag nito ng malakas ang ating bida na God at masaya nitong tinatanong kung anong ginagawa nito dito. Lumapit si Liang Kankan kay Zuhan at hawak-hawak nito ang kamay ng ating bida habang nagsasalita na animoy baklang nag-aalok ng 1 pip. Naiilang namang inalis ng ating bida ang pagkakahawak ni Liang Kankan sa kanyang kamay habang nagtatanong kung naabsorb na ba ni Liang Kankan ang 9-leaf lotus na kanyang ipinagkatiwala dito. Masaya namang sumagot si Liang Kankan at laking pasasalamat nito sa ating bida, dahil sa pamamagitan ng pag-absorb niya ng 9-leaf lotus ay nagagawa na nitong ma-absorb maging ang spiritual energy ng heaven and earth. Dagdag pa nito na ang isang 9-leaf lotus ay nagkakahalaga ng $100 billion at kahit pa may sapat kang pera ay sobrang hirap pa din mapasakamay ito. Kaya namang malaking pasasalamat ni Liang Kankan sa kay Zuhan dahil binigay lamang ng ating bida ang 9-leaf lotus kay Liang Kankan ng libre at walang hinihinging kapalit. Ngunit pinahinto ng ating bida si Liang Kankan sa pagseselita dahil di naman siya interesado dito, at ang nais lang niyang malaman ay kung bakit madaming cultivator na nandito. At mabilis naman itong sinagot ni Liang Kankan sa pagsasabing may isang misteryusong tao ang nag-post nito sa dark web dahilan upang maraming cultivator ang ma-attract sa Jingshi Canyon. Ngunit may pagtatakang sinabi ng ating bida na bakit pa kinailangan nitong isa publiko ang mahalagang information sa halip na magpunta na lang dito ng mag-isa. Sa isip-isip ng ating bida na may mali sa nangyayari dahil di ito katulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Nang biglang napalingon ang ating bida, sa paparating na mga cultivator kung saan galing ang mga ito sa hidden family na isang heiress ng pamilya at ito ay si Lu Yanzi na galing sa pamilya Lo. At ang isa pang dumating ay si Feng Zhenting na isa ding heir ng pamilya Feng kung saan sinasabi ng ilan na nagawa na ng dalawa na mag-cultivate bago pa ang spiritual energy revival. Pinagkaguluhan ang mga ito ng maraming cultivator na animoy isang heartthrob ng madla, sana all. Biglang tinawag ni Liang Kankan si Zuhan at sinasabi nitong wala ata silang makukuhang kayamanan dahil sa pagdating ng 2 miyembro ng sikat na hidden family sa buong Nandao City. Dagdag pa ni Liang Kankan na si MS Lu ay napakalakas dahilan upang tagurian itong once-in-a-century genius at masyado din itong ambitious dahil sa pagsisimula ng spiritual energy revival ay nag-recruit ito ng madaming cultivator. At sinabi din ni Liang Kankan na ang pamilya Lu at ang kanilang pamilya ay may negosyo kaya naman tinanong nito si Zuhan kung gusto ba nitong ipakilala siya sa kanila. Subalit bigla na lamang tumalikod ang ating bida at mukhang di ito interesado sa sinambit ni Liang Kankan, at habang papalayo ang ating bida na animoy isang dalagang bukid na nagpapakipot ay hinabol naman ito ng baklang si Liang Kankan.
Nang biglang nakita ng patay gutom na si Pan Lian ang ating bida at malakas nitong sinabi na hindi na makakatakas pa ang ating bida sa pagkakataong ito di gaya ng nangyari sa paaralan. Dagdag pang pinagmamalaki ng pangit na si Ximenqing na ngayon ay tagasunod sila ni Miss Lu at bukod ay kaklase pa di gaya ng ating bida na walang connection sa kay Lu Yanzi. Hinihikayat pa nito ang ating bida na sambahin si Lu Yanzi na kasalukuyan ng lumalaki ang ulo dahil sa kanilang mga papuri. Subalit sinabihan lang ang mga ito ni Zuhan na mga mangmang, dahilan upang magulat ang lahat sa naging ugali ng ating bida kay Lu Yanzi. Maya-maya pa ay umubo ng malakas si Liang Kankan at bigla itong humagalpak ng tawa ng may pag-osar dahilan upang makuha nito ang atensyon ng maraming cultivator. Sabay hingi nito ng tawag sa lahat habang sinasabing di niya lang napigilan pa ang humagalpak ng tawa. At manghang-mangha nitong sinasabi sa ating bida na napaka-cool nito dahil di nito binigyang halaga ang kasikatan ni Lu Yanzi, at sinabihan pa itong mga mangmang na gamulat sa lahat. Mayabang namang sumagot si Zuhan habang sinasabing wala siyang panahon sa mga mangmang na gaya nila at mas prioridad niya ang sumampa ng bundok ng Jingshi Canyon. At habang papaalis ang ating bida ay biglang nagtanong ang patay gutom na si Pan Lian kay Lu Yanzi kung tuturuan ba nila ng leksyon ng ating bida, ngunit sumagot naman si Lu Yanzi na beon na ang isang mahinang nilalang na gaya ni Zuhan. Dagdag pa nito na kapag nakita ng ating bida ang kanyang lakas ay malalaman na nito kung saan ito lulugar. Maya-maya pa ay di na din nakapag-pigil ng galit si Lu Yanzi dahilan upang isigan ito sa ating nahuli na ito, dahil walang hindi pumapansin sa kanya. Maya-maya pa ay isang cultivator ang lumapit kay Lu Yanzi habang sinasabing beon na ang ating bida sa gaya lamang ng isang polaka na walang alam kundi lumangoy. At ito ay si Feng Zhenting na mayabang na nagpipresenta na patayin sa bundok ang ating bida. Ngunit naiinis namang tumanggi si Lu Yanzi sa iniaalok nito sa kanya. Dahilan upang di magustuhan ng mayabang na si Feng Zhenting ang sagot nito, kaya naman nakangiti nitong si Masambit habang papalayo si Lu Yanzi na kapag nakuha niya ang mga kayamanan ay si Lu Yanzi na mismo ang lalapit sa kanya. At nagtanong din ito sa kanyang uugod-yugod na uncle kung ano ng kalagayan ng kanilang plano. At may pagmamalaki namang sumagot ang mukhang kabuting matanda na walang dapat ipag-alala ang patay gutom na si Feng Zhenting dahil nakakasiguro siyang mapapasa kamay nito ang mga kayamanan ng Jingshi Canyon. Lumipat ang eksena sa mga beasts ng Jingshi Canyon kung saan makalipas ang 3 araw na madami nang naabsorb na spiritual energy ang ating bida, at habang nagko-cultivate si Zuhan ay sa isip-isip niya na sa loob lamang ng mixing oras ay nakalikom na agad siya ng maraming spiritual fruits. Dagdag pa ng ating bida na kahit pa binabantayan ng mga ito ng mga fierce beast ay di naman ito banta sa ating bida dahil nagtataglay na siya sa kasalukuyan ng late-stage foundation realm. Iniisip din ng ating bida na bagamat ang mga holy fruit ay di gaya ng Ruorepsis fruit ay nakatulong naman itong pataaizan ang kanyang cultivation level sa peak foundation stage realm, kaya masaya ang ating bida at sa isip-isip niya ay matutupad din ang kahilingan niya sa kanyang nakaraang buhay na maabot ang perfect foundation stage. At naaalaala niya na kaya di siya nakaabot sa perfect foundation stage sa kanyang nakaraang buhay ay dahil kulang siya sa cultivation resources dahilan upang mapatay lamang siya ng mga kalaban dahil di niya maabot ang sukdulan. Dagdag pa niya na ang dantian ay siyang foundation ng mga cultivator at dito nalalaman kung gaano kalayo ang mararating nito. Sa isip-isip ng ating bida na sa kanyang nakaraang buhay ay God-level foundation stage lamang ang kanyang naabot dahil nasira niya ang kanyang dantian. Habang nakatingin ang ating bida sa dambuhalang uso ay naisip niyang isunod na i-cultivate ang Holy Heaven skill na kanyang nagawa sa kanyang nakaraang buhay dahil ito ay may kakayahang i-transform ang katawan sa isang holy body na maging mga God-level foundation ay walang kakayahang wasakin ito.
Sa isip-isip ng ating bida na madali na lamang para sa kanyang magawa itong muli dahil alam niya ang mga kailangan at dapat na gawin para magkaroon ng isang holy body. At kinakailangan lamang niyang i-absorb ang viands and blood ng lahat ng ferocious beasts at isang legendary beasts. At makalipas ang isang araw niyang paghahanap ay sa wakas ay natagpuan din ito ang kanyang hinahanap at ito ay ang mysterious level spiritual herbs. Subalit lamang pa din dito ng 3 level ang Ruoriapsis fruit. At habang hawak-hawak ng ating bida ang mysterious fruit ay isang biglang sneak attack ang mabilis na patungo sa ating bida. Ngunit mabilis namang nakailang ang ating bida nang mapansin niya ito, at nagdulot ito ng malakas na pagsabog at pagkasira ng puno ng mysterious fruit. At habang nasa ere ang ating bida ay pagalit nitong inuutusang magpakita ang Umatake sa kanya, at tuwang-tuwa namang sumagot ang Umatake habang sinasabi nito mabilis mag-react ang ating bida, gaya ng nanunood. Dagdag pa nito na di niya inaasahang makakailag ang ating bida. At tuluyan nang nagpakita ang Umatake sa ating bida at ito ay si Longbat Ian, kung saan inuutusan nitong ibigay ang hawak-hawak nitong kayamanan sa kanila. Ngunit may pang-aasar namang tumugon si Zuhan habang sinasabing ang Longbat Ian ay basurang pangalan na kamalasan lamang ang dulot. Kaya naman galit na galit ang Horse Scout Boys at mariin itong inuutusan si Rocket Boy na umatake kay Zuhan. Pinuri naman ito ng ating bida dahil ang isang cultivator na nasa early foundation stage ay walang kakayahang dumipinsa dito. Abangan sa susunod nating video ang nakakagigil na labanan sa pagitan ni Zuhan at ng mga patay gutom na animoy miyembro ng isang kulto dahil sa mga itsura nito. Sa pagpapatuloy din ay ipapakita na ng ating bida ang kanyang ilang kakayahan sa pakikipaglaban dahilan upang tuluyan niyang matalo at manakawan ang mga patay gutom na ito. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng comment kung gusto mo ma-shoutout.